Pag-usapan natin ano ba yung status ngayon ni Jay Sonsa? Nasaan na po ba siya? Well, sa ngayon nakalabas na siya ng, detention facility kanina eksaktong 7:04 PM matapos maproseso lahat ano. Kanina nakikita ko nga may mga post pa na hindi pa pinapalabas ganyan. Meron po kasing proseso para sa kaalaman ng lahat ano po. So kailangan niya mag-bail tapos may mga requirement po na clearance kung may lumabas na mga hits sa'yo, yung sa amin pong database kung may mga kasong nakapending sa'yo, kailangan po makapag-produce dapat siya ng clearance or certification na yung kaso na yun has already been dismissed or he's out on bail. Hindi po nakapag-produce hanggang kanina alas 7, pero pinawalan na rin po natin after siyang mag-issue ng undertaking together with the signature din po nung lawyer niya. So Mm. he's temporarily out on bail dahil doon sa kaso po na kinakaharap po niya. Okay, dun sa mga nagtataka 'no, bakit ba ano ba nangyari dito? Kasi bailable yung offense 'no, pero initially ang nakalagay sa warrant was non-bailable. What happened? Actually, ang nakalagay po dun sa warrant, not bailable. So, Mm. kami nga po mismo sa bureau, sa NBI, we want to seek clarification nung nakuha namin yun, but we have to enforce the warrant. Mm. Kaya po nung lumabas yung warrant ng 2 PM noong Thursday, gabi na po na-enforce yun, mga around 8 o'clock, kaya kailangan i-process. Immediately, we prepared an return of arrest warrant. Ibig sabihin po, sinabit namin kaagad sa korte na nasa custody na ng NBI si Jason Sonsa at nire-report namin sa korte kung ano yung magiging direction. Kaya naman po nung May 2, nung Saturday, nag-issue rin ng panibagong order yung court to rectify na yung offense niya is bailable at Mm. nagtakda po ng bail sa halagang 10,000. So dapat po nung Sabado, pwede na po sana silang nag-bail, pero nung kinausap po nung jail warden namin doon sa aming detention facility si Jason sa para inform po namin na pwede siyang mag-bail. Ang sagot niya hindi pa makakapag-bail dahil wala yung lawyer niya, nasa ospital daw. So kaya po Mm. umabot ng Lunes. At kaya ko naman po ito binabanggit sa Boss Christian, Sir Christian, kasi marami silang nilalabas sa social media na kesyo ginipit, bakit ganito, ganyan. Samantalang ang totoo po nangyari, kaagad na naglabas ng return of warrant of arrest ang NBI at ang korte naman po rectified yung pangyayari by setting the bill for 10,000 na pwede sana silang nag-bail nung Sabado na hindi po nila ginawa. Mm. Nakatunayan, kanina napagsabihan din ng korte yung lawyer na bakit hindi nag-bail samantalang pwede nang mag-bail nung Sabado. Kaya sana wag po silang sabihin naginipit, kinulong ng mahabang panahon dahil hindi po nila ginawa yung kanilang obligasyon. Sana wag pong isisi kung kani-kanino. Okay, so para bang ano 'to, nagamit din for propaganda purposes para palabasin na talagang pinag-iinitan because of his political leanings, gano'n po ba 'yan? Well, ayoko sanang isipin na gano'n, pero tuloy-tuloy yung pa-post sa media, sa social media. Ang dami yung mga argumento, sinasabi po kanina, sinasabi as of 3 o'clock, hindi pa rin malaya, despite na sinabi daw ni Director Matibag na papawalan. Yun nga po sinasabi ko, may proseso po yan. Katunayan nga po, kahit na hindi pa sila nagsabit ng clearance, nung mga clearance sa ibang cases, kasi po may mga kaso pa pong iba si Mr. Jason Sa na lumalabas po doon sa database po ng NBI. So pinawalan na lang po nga natin para mag-undertaking na lang para po hindi na sabihin na may politika. Sa katunayan, within 3 days pinapasubmit dapat namin sila nung mga clearance and certification na kailangan. Tumawad pa po ng 7 days, pinagbigyan na rin po natin. At finally, ayun po, Mm. nakalabas kanina ng 7:04 ano po. So, medyo Okay. yung sinasabi niyong ginagamit sa propaganda, siguro po yung taong bayan, sila na yung humusga dito sa pangyayari po na 'to. Okay, pag-usapan natin yung mismong akusasyon 'no, yung kaso laban dito kay Jay Sonsa na dating broadcaster pero kilala naman siya na DDS ngayon because of his posts at yung mga sinasabi niya all over social media 'no. Ano po ba exactly yung bintang laban sa kanya? Well, yun po yung pagpapakalat ng maling balita using po yung pagpapublish sa social media. Pinakalat po niya na may isang certificate galing sa ospital na may sakit po yung
Pangulo na akala mo malubha yung sakit. So yun po yung violation nun, yung sa Revised Penal Code po, Article 154. Pero Cybercrime Law of 2012 po, Anti-Cybercrime, yung sa Cybercrime Law of 2012, meron din pong violation yun, yung pagpapakalat po ng maling balita na nakakasira Mm. po. So dalawa po yung Okay. offense talaga na hinaharap po ni Mr. Jason Sa. So yung sa unlawful publication. Opo, sa unlawful publication po. Opo. Okay. Ano po ba yan? Mahirap po ba i-prosecute yan or base rin sa ebidensya na nakikita ninyo, madali? Kasi ang pinag-uusapan dyan, peking medical certificate po ba yan? Medical information ang pinag-uusapan? Opo, kasi nag-issue na po ng bulletin ng pahayag ang St. Luke's na hindi sa kanila galing yun, na peke yun, ano po. So sila po yung unang naglabas niyan. So ang natural po na conclusion diyan ay sa kanila galing at mali po yung balita na sinasabing yun. Saka inamin naman po na sa kanila talaga galing. So yung elements po ng krimen na yan ay nandoon. At ngayon po kasi meron po kami sinusunod yung Memorandum Circular number 20 po ng Department of Justice na yung abing pong quantum of evidence na kailangan, yung pong pinakang standard, hindi lang po basta reasonable doubt, yung reasonable certainty of conviction, yun na po yung sinusunod na namin na Mm. pamantayan bago maghain ng kaso. Kaya nung pinoseso po ito ng NBI at didala po sa Department of Justice para po sa preliminary investigation ng kaso na yan, sa NBI pa lang po na process na at nalaman na po kung yung kaso na isasampa ay lulusot po sa korte at magkakaroon po ng conviction dun po sa inaakusahan. So in short, you have a strong case against Jason Sa. Meron po. Meron po kasi maganda rin po yung naging policy ng Department of Justice nung time ni ng then Secretary Boying Rimulya na para yung conviction mataas. Kaya nga naman po pag tinignan niyo po record ng conviction ng DOJ ngayon, nasa 90+% po yan eh. So Mm. sa tingin po namin nung i-file ito po ng prosecution service ng DOJ sa Pasay, sila rin mismo naniniwala na there is a reasonable certainty of conviction dito po sa ipinail po na kaso na to. Okay. Sige po. Pag-usapan natin yung konteksto nitong ipinakalat na peking medical information ni Jason Sa. Was this an isolated case or do you think based on your investigation, this was part of a bigger propaganda against Well, the subject? well, tuloy-tuloy po eh. After simulan po natin yung deepfake do sa sabi gumagamit ng droga yung pangulo. Doon po nagsimula. Sila-sila rin po 'yan, magkakasama Sina sila Harry diyan. Roque yan. Sila Harry Roque, Nagpakalat niyan. actually diyan ko po siya kinasuhan ng disbarment, yung ginawa niya na inamin niya na deepfake 'yan. So may disbarment po nakalatag sa kanya diyan na ako Mm. mismo po ang nag-file niyan. Sa kanila rin po 'yan. Tapos sumunod na ngayon yung may sakit. After po niyan sinundan pa ulit, may AIDS naman ngayon, sunod-sunod po eh. So Mm. eto po ngayon, actually meron po kaming tinatawag dito, kausap po namin yung Meta, ito po yung tinatawag na inappropriate coordinate behavior. Ibig sabihin Mm. coordinated yung behavior, may parang mga nag-uusap, gagawa ng mga kunyari na mag-iimbento ng dokumento, mag-iimbento ng event, tapos ipapakalat nila doon sa network na sila talaga, pag tinignan mo, magkakausap, magkakasama po sila. Meron na po kaming Mm. findings niyan at actually kino-coordinate po namin sa Meta at saka mga proper authorities po. Ito po ba yung, yung inauthentic coordinated behavior? Coordinate, yes, yan na nga po, inauthenticate coordinate Okay. behavior. Yan na po Mm. yan, ICB So, na tinatawag po. so paano nyo siya masasawata on the part of the NBI? Well, we have coordination already with other agency like CICC and DITC. Tapos po, we have an agreement with Beta na if it's a law enforcement po na magsusumbong diyan na magre-report niyan, they will take down yung mga ganyan po na mga sites po, mga accounts. Pero other Mm. than that, yung aming pong CCD, continuously monitoring it at tinitingnan po namin yung mga possible na violation. Sinasabpinan na po namin, may ilang personalities na rin po kami sinabpina pa in relation po doon pinag-uusapan natin na tuloy-tuloy na pag-atake po sa presidente. So, Mm. meron na po mga additional personalities and we were able to identify accounts kung kanin-kanino. Ang ilang nga po, merong mga accounts na nasa ibang bansa talaga. Talagang Mm. nandoon po. So,
ano po yan, gagawin po namin ng paraan talaga yan. We are also in the process of procuring tools and equipment to combat ito pong mga ganitong behavior po sa social media. Alam niyo po, Sir Christian, I found out just today kasi nung pumasok po ako parang mga 30 cases ang pinoprocess po ng aming cybercrime division. Yung pala, nag-increase na from 70 to 100 a day ang pumapasok po sa aming kaso. Pera pa po itong kusa na namin monitor. Ito po, complaints pa lang po talaga. So Mm. medyo nagiging worse po yung behavior po sa ating social media. At nakakatakot po ito kung ganito yung makakasanayan po ng ating mga kababayan po. Indeed, no. Director, naisip ko lang, no. Alam naman ito ng this is public knowledge that you used to be a supporter of the former president dahil naging parte kayo ng PDP laban. Ano yung pakaramdam ngayon na ngayon kayo yung naghahabol dito sa mga DDS trolls na ito na not so long ago, kasama nyo sa isang political fence? Yes. Well, una-una, Sir Christian, hindi naman ako naging DDS na katulad nila. Tayo yung ating mandato, yung loyalty lagi. Sa mandate ko, ano yung iniatang sa atin na trabaho, no, na gawain eh. And we always move within the bounds ng law, no? Kung meron man mga pagkukulang, atin namang iniwawasto kaagad yan. So, it's sad, no, na pag tinitingnan mo na ganun, etong mga tao na to, alam mo na yung galawan nila na ganyan na siguro noon parang hindi mo siguro masyadong binibigyan ng pansin dahil you are doing something kasi nakapokus naman ako noon sa Department of Energy tsaka sa PDP Laban, ano. And I mean, to relate to that, ako na nga ngayon mismo ang binibiktima na ganyan Yun nung nga. Mm. nagsimula na at nagsimula to nung nalaman nila magte-testify ako sa Committee on Justice tungkol doon sa impeachment, ano. So, Mm. ako naman, Okay. kasama siguro sa trabaho at wala naman akong dinagdag, binawas o pinalitan o kasinungalingan na ginawa during the hearing doon sa Committee on Justice. Ang aking sinabi lang doon, Sir Christian, is kung ano yung nasa records na, because there is an affidavit of investigation na akin ang inabutan. Wala naman Mm. akong pinalitan doon.